And then statistics. So diri sa sa definition sa statistics, statistics unsa man na siya. Now, sige, before sige, before ko mo proceed, kinsa sa inyo ha ang nakaagi ng statistics sa inyong high school? Uh, sige, hands up daw be kinsa naka agi na og stat sa high school. Sige, sa pa, sige, ang uban walay stat? Sa inyo din junior high, walay stat? O wala gyud mo naka-remember na? Okay. Sige, ang uban wala naminaw na, gi-on na ang kuan na. Gi-on ra ang GMeet. Nya na natulog na ang uban. Sige, okay, very good. So, siyempre kamo gyud tanan, no? Kay feeling na ako sa junior high na siya. Junior high na ay statistics yun na ninyo, no? So, ang point nako is naanay idea, mo idea about ani. Review na lang, no? Review na lang ni siya. So, pero na ay mga topics na or lessons or kanang terms na atong i-review, no? And then we'll move on na dayon sa katong mga higher nga statistics nga mga terms. So diri ta sa definition sa stat, no, review, no, sa dining stat, branch of mathematics that deals with data collection, organization, analysis, interpretation, and presentation. So kani di ay ang atong mura siyang mga method ba na buhaton, no, para makuan nato, makita nato ang statistics sa isa ka data, no? So syempre muni siya ang ato ang i-undergo na mga method, no, para makabalo ta sa statistics sa data. Now, ang first is data collection. Syempre i-collect sa nato ang data, no? Collect sa nato ang data. Sunod, syempre i-organize nato ang atong gi-collect. Dayon i-analyze na nato atong gi-organize na data. After analysis atong interpret, i-interpret na nato ang atong data, i-analyze. Unsa day ato ang more unsa ang atong nakuha atong pag-analyze, no? Atong pag-analyze nato unsa atong nakuha, unsa atong pag-interpret ana niya. And then lastly, ang presentation na dili na dayon ang conclusion, no? Mag-conclude na ta inana na di ay ang nahitabo. Inana di atong data na nakuha. Mo ni ang meaning sa data na ato nakuha, no? So for example, mag-collect tag data. Or from the word itself, collection. So mag-collect tag data, i-measure nato na kanira ato ang gusto nga i-collect, no? Siyempre, analyze nato ang accurate insights for research. No, depende sa atong goal, no? Siyempre, atong i-collect na data, depende sa atong goal, depende sa atong purpose. No? Unya, kani, siyempre, using mga standard validated techniques. So, nana ni siya daan ng mga techniques, no? Nga standard na siya para ah, ensure nato nga sakto atong pag-collect, sakto atong pag-measure sa atong collection. So, for example, no, ato i-collect ang mga ages sa mga teachers diri sa USTP. Oh. So i-collect na to mga ages diri sa um, teacher sa USTP, mga professor sa USTP. So ina na, o isa na data na siya. So and then gi-measure na to diha ra taman sa mga teachers, no, sa USTP. So actually mura ra tag nag kuan ani research, no, kung mag-research mo, if ever mag-research mo, moagi gid mo og stat kay inyo man gyud nang i-analyze na inyong data na inyong gi-collect, no? So if ever had na mo involve og data ang inyong research, no, or thesis, no, later on. So pag human ana, no, i-organize na nato. So sa man ang data organization, so from the word itself, organization, so i-classify nato, i-organize nato ang data sets to make them more useful, no. Siyempre mas maayo man gyud ang naka-classify na ang mga data pero dali lang dahil nato na siya ma-analyze later on, di ba? So for example katong ako giingon ganina, no, nga ages sa mga teachers diri sa USTP, no. So atong gi-organize ang kani mga baby boomers, kani mga Gen X, kani millennials, kani mga Gen Z, o di ba? So gi-organize na nato, gi-classify na nato ang atong data na atong gi-collect. And next is analyzing the data or data analysis. No. So sa meaning ana, so sa pag-analyze nato sa data, syempre moagi ta sa pag-inspect ana
atong i-cleanse ang data, atong siguro atong ihimo og i-fine nato ba, finer ang atong pagkuana na, no? And then transforming and modeling data with the goal of discovering useful information, informing conclusions, and supporting decision making. So, muna atong goal. Siyempre, makakuha tag useful information, no? And then, makahimo ta og makadraw tag conclusions gikan ana, and then makasupport sa atong decision making after. So, katong kanina nga example, so i-analyze na 'to depende sa tong goal man, no? So katong mga teacher sa USTP nga atong gikuha mga ages, so asa didto dapit ang usa na mga ages ah, ang usa ang ilahang kuan, ang ah, ilahang degree. Unsa ilang degree, unsa ilang degree. So for example, nakita na ninyo diri pag-analyze ninyo diri na kuan age, diri nga generation daghan ang engineering, diri nga generation daghan ang more into arts, 'di ba? No? So daghan diri nga generation daghan into katong computing or IT, 'di ba? So ina na ano, ato nang gi-analyze, gi-inspect man nato, gi-transform, gi-model nato ang data. So ang interpretation of data na dayon mo na to siya, no? Okay. So, na na-integrate na adto akong giingon ang interpretation of data, no? So, makita na dayon dito nga, diri di ay na generation, di ay no, kay more on technology ni sila, nag-interpret na dayon. Diri nga generation more into arts din ni sila, no? Ang kani nga teachers, kanina mga teacher, about teachers ha. So, syempre, interpretation of data is the process of assigning meaning to the collected information and determining the conclusions, significance, and implications of the findings. Na, syempre, mag-assign na tag meaning sa atong gi-collect nga i-data, no? O ma-determine na to ang conclusions sa dayon, no? Ang significance o implications sa atong findings. So, dili na din sa interpretation of data ang mga conclusions, and then sa presentation of data, no, diha na dahil na to i-organize ang data into tables, graphs, or charts, no? So, kay di ba kung um, makita natin ay visual bitaw na presentation, no, ang ato ang nakuha nga analysis, no, sa atong data, no, o atong pag-interpret sa data unya na visual bitaw nga presentation, di ba mas masabtan nato, no? Kay diri nga age mas dako kay syempre kung bar graph, di ba? Kung syempre kapulo na gid mo ana ang mga types of graphs na ginagamit sa mga sa statistics, no? Katong inyong naagian atong inyong high school, di ba? So makita ninyo sa bar graph kani mas taas dili kaysa ani, di ba? So useful gyud kaayo ang graphs, ang tables, ang charts, no? Sa diri sa presentation of data diri sa statistics, no? Okay. So, nasabtan, thumbs up to be, nasabtan ang ato ang definition sa statistics. Atong gihimay-himay gyud ang definition. Okay. Sige, very good. Saan naman eh? Ako saan yung ipang erase kay murag ni hinay na ang ato ang okay. So, diri na dayon ta sa descriptive stat. Descriptive stat. Okay. Dili ta magkuan mag-focus sa descriptive stat kinamay mga inferential stat, no? So naay mga klase-klaseng stat, so dili sa ta sa descriptive stat, no? Unsa din ang meaning sa descriptive stat, no? So it gives us information or help describe the characteristics of a specific data set by giving short summaries about the sample and measures of the data, no? So gives information, no? Tungod ani nga stat, no, makahatag siya information or help to describe nga mga characteristics ana nga data nga atong gi-collect, no, by giving short summaries, no, by giving short summaries. So inana ang ihang method, no, sa pag-analyze sa data, no, or pag-conclude, pag-give o conclusion sa data
about sa data, no? Giving short summaries about the sample and measures of the data. So, kani nga word sample, I think nakabalo na gid mo ani, no? Kaya naman ni sa high school. No, sample is just a subset of the population, di ba? Gulo naman mo subset, no? So, subset na siya, part na siya sa population, no? So, next, dili na ta sa basic statistical concepts. So, niingon naman kong sample o population ganina, no? Isa din, kaniday sila, part ni sila sa mga basic statistical concepts. Okay, so, population consists of the totality of the observation, no? So, mura siya kung inyo siyang i-relate sa katong subset na to nga or set theory, no? About subsets na to, no? Or set theory. Mura siya katong Venn diagram nga rectangle. So, matong Venn diagram nga rectangle, katong universal set. Mm. So, universal set muna siya, di ba, ang mga um, ah, tanan-tanan nga under consideration na nato, no? So, murag gid pud atong gi-consider. So, for example, ang population na atong kuhaon is kaning tanan USDP community. O, di ba? So, muna siya, pwede nato na siya himuon nga population. So, murag gid pud natong gi-consider. Mura pud natong gusto studyhan. Di ba? So, muna ang population. Now, ang sample, for example, ang College of CITC ra, inyong college, no? College of Information Technology and Computing. So, kanang CITC karon mo na ang sample part na siya sa population. So, part na po siya sa USTP community. So, ina na. So, nasabtan ang population og sample. Thumbs up daw ba kung nasabtan? Okay. Sige. Now, very good. Review naman po ni sa inyo class. Now, dili na dayon ta. Variable, no? Kung naay variable sa algebra, na po'y variable dili sa statistics. No, variable is any characteristics, number of quantity that can be measured or counted, no? So, kani siya, mo siya kuan gyapon, no? Variable, mo siya any characteristics, number, quantity, pero naay nakakabit nga condition, dapat ma-measure siya or ma-count siya, no? Dapat ma-measure or ma-count siya. So, anything, basta ma-measure lang or ma-count mo na variable. So, now, there are two kinds of variables. Now, there are two kinds of variables. We have qualitative variables and quantitative variables. So, kandiri sa qualitative, from the word itself, quality, quality, so meaning, dili siya mag-consider mga numerical values, no? Categorical na siya, no? Now, later on, naputay categorical data, pari-pariha nagyapon ani o definition. So, we'll describe siya data that fits into categories. For example, mga colors. O, ang gusto na ko i-study ang colors. Di, mga blue, green, mga tanan colors na. No? So, muna siya, qualitative variables na sila. Now, quantitative variables, katong numerical na mga variables, katong numerical na numerical values. So, syempre, kung numerical, ma-rank na to. O, kung marang, nag-order. Diba? So, atong makuan, syempre, kung number, mas dako gini siya. Makita ko na to, ang number, di mas dako siya kasi ani diri. Diba? So, quantitative variables kay numerical, no? So, these are the two, ha? From the word itself, na siya, quality o quantity. Di ba? And then, sa ang quantitative variables, pwede na ito maklasify further into discrete and continuous variables. No? So, gani, maklasify na to into discrete and continuous. Now, ang discrete variable is a variable whose value is obtained by counting. No, ma-count na to, no? Syempre mura bitog maisa-isa ninyo ba? Syempre kung maisa-isa ninyo, ma-count na ninyo, no? While ang continuous variables can assume an infinite number of values between any two specific values. So meaning na ay pwede siya mahimog infinite number of values between any two specific values. Now, akong question sa inyo, ha. Unsa inyong mahunahunaan ba sa kani nga phrase na ay infinite number of values between any two specific, o sa inyong mahunahunaan? So, meaning, isa na siya sa example sa
continuous variables. Sige, anyone? Kisa man. So, inyong mga na anak ka, infinite number daw na siya ng values between any two. Wala. Wala gyud sa inyong class. Taman. Sige, between any two, na daw infinite number of values, muna siya ang continuous variable. Sige, kung na ninyo maayo. Ano ni, points ha? Simple na points. Mariel, sige Mariel, try. O, try lang good mo. Example of continuous variable, mom, is like an Dili. age. Dili. Akong question is, unsa imong mahuna-unan adto nga definition lang there. O, di wala ko na ngayo og example. Katulang gyud siya. Unsa inyong mahuna-unaan kung kanang infinite number of values between any two, unsa na siya? Unsay pagkasulat ana niya? Unsa ang pagkasulat ana niya, Dobe? Kanang bitong infinite number of values unya between any two specific. Unsa na siya? Murag familiar kaayo. Sige, unsa man na siya meaning ana? Infinite, di ba naka kuan-kuan na sa inyo ha? Na infinite gani between any two. Okay, Mariel, dai siya. Mao ba tong example nimo sa una, ma'am? Like, example 0 and 1. Nangutana ka nga, infinite ba na Mm. siya or finite? Mm. So, ang sa Okay. inside, ay sa between day, ana, ma'am, napaday, like 0.1, 0.111, tapos Mm. yun, and then Mm. 0.999 mo, dagang pa jud na, ma'am. Like, between, ano, ma'am, Yes. infinite pa jud na, ma'am. Muna ko nandun tong past nga lessons, ma'am. Yes. Okay, very good. Kinadungdungan gini mo, Mariel. Yes, that's right. No? And then, sige. Kay nakaingon man ka ana. One of the example lang to siya. Kay between 0 and 1, daghan gina siya. Mga infinite na siya na numbers. I think ako gina siya ingon sa inyo ha. Now, unsay ngalan ana there? Oh, between 0 and 1. Si Mariel, unsay ngalan ana? Between 0 and 1. Sige, ako na siya ibutang ha. Sige. Ani. Asa naman i-draw ta diri? Enable editing. Okay. So, sakto to no, na between 0 and 1. O, kung magkuan ko, 0 ni siya, kanya kani 1. Okay. Sige. So, meaning, daghan kay nag number, infinite na siyang number diha. Unsa man meaning ani? Unsa man ni siya natawag ani na karon? Kung sa algebra. O, kisay makahatag ana be. Unsa na siya tawag ana? Unsa tawag ana? Naman tawag ana? Between 0 and 1. Agoy, naabay na siya sa high school. Asa man natawag na? Walay maka-answer? Interval. Oh, interval. Di ba na yung, kani-gani, di ba? Interval man na siya. For example, between 0 and 1. Interval man na, meaning, between anak nilang duha ka numbers, oh, infinite ang values ana. So, dili lang 0 and 1. Hadagan pa. Bisag unsa pa na ng mga numbers na inyo gusto i-pair, no? Basta lang naka-rank siya. Basta mas dako ang isa kaysa isa, no? So, kuan na siya, interval na siya. So, kanang example ana, siyempre mga nasa kuan bitaw ang intervals. Oh, murag equivalent to the intervals. Now, ato na siyang makuan later on. Nako yung mga examples ana, no? Nganong intervals nga na mura siyang equivalent to intervals, no? Basta continuous variables, no? Okay, they are obtained by measuring. So for example, kanang height ninyo, o di ba? Kung inyong gamitan is ang gamit na ninyo sa pag-measure sa inyong height kay ang measuring tape. O, measuring tape. O, so syempre from 0, for example, 5 feet mo. O 5 ra inyong height. O, 5. So from 0 to 5, di ba? Muna ang i-measure ninyo ba? So, dili parehas ana yung discrete variables. Katagsa-tagsa. Dili ang pwede nga magsatagsa-tagsa ba din ninyo inyong height. Tapi 0, then 1. Anak ba din ninyo mga infinite man gina mga numbers from 0 to 5 feet. Di ba? Inana ang difference between the two. Kaya ang discrete, matagsa-tagsa, maihapra. Ang continuous, mura siya o kay ma-measure ninyo, mura siya
na interval, no? Na interval. Na interval between two specific values, no? So, they often include fractions and decimals. Siyempre, kung mga infinite values mo na diha di sa sulod, wala pa rin mga fractions, decimals, appeal. So, ang nasabtan ang continuous, ang difference between the continuous variable and discrete. Okay, very good. Sige. Okay, very good. Sige. Wait lang kasi kanay nag-message. Sige, let's proceed sa next. So, inanara ka sa yung class, inanara day ang kuan, o, na ay mga examples para dili gid mo makakuan gid mo makasabot gid mo maayo, o, di mo magmahay, o. Na examples. So, the discrete na variables, na quantitative ha, so meaning, mga examples diri sa discrete ug sa continuous, nag-involve og mga numbers. O, mga numbers kini sila kay under man ni sila sa quantitative variables, di ba? O, under man na sila. So, meaning sa discrete, kay tungod pa ihap para maitagsa-tagsa ninyo. So, number of students present, number of red marbles in a jar, number of heads when flipping 3 coins, mga students grade level. Di ba? So, maihap ra. Kung maihap ra, matagsa-tagsa ninyo, maihap. Now, ang continuous. So, sa example sa continuous ng quantitative variable, a height of students in class. O, nako na example ganina. Weight of students. Oh, weight of students, syempre, for example, 53 ka o 53 kilos. Ano, 53 kilos. So, ina muna siya, dili man na ninyo matagsa-tagsa ka, 1 kilo, 2 kilos ka, 3, di ba? Mura siya o kanang, muna gid na siya, no? Mura weight lagi siya, infinite number of values between any two specific, no? From 0 to, for example, from 0 to 53 kilos. Di ba? So, muna na siya dagan laras na 0 to 53 kilos. Muna na imong weight. No? So, time it takes to get to school. Kanang time day of distance travel between classes. So, example gyapon na siya sa continuous nga quantitative variable. No? Kadi man ninyo maisa-isa ang time. No? Ang distance mo na maisa-isa na. Hindi na siya ma-measure man na. Basta ang inyo habitong kuan ani class keyword, no, basta continuous na quantitative kay ma-measure ninyo. Kaning discrete maihap ninyo. Oh, sa to, sa discrete maihap, sa continuous ma-measure ninyo. Okay, so nasabtan. Thumbs up the week, nasabtan. Okay. Sige, very good. Now, next. Dirita sa naman types of statistical data. Now, naatay duha ka types of stat data. We have numerical data and categorical data. Dili ninyo ni dali ra ninyo ni ma-memorize kay pare-pareha ra ning numerical data sa katong ganina nga to na i-discuss, which is quantitative variable. Oh, kani variables siya ni sila, no, mga variables na sila. Kani kay data man data. So, we have numerical data, and then these data have meaning as a measurement such as a person's height, weight, IQ, or blood pressure, or shares of stocks a person owns. No? So, muna siya, no? Ang numerical data, syempre, ang height, no? Number, yun, no? Weight, IQ, blood pressure, number na sila. No? Measure or maihap, numerical data na siya. Okay? Ang categorical data represent characteristics such as a person's gender, ang marital status, no, hometown, or type of movies they like. So, inana ang mga categorical data. So, mura bitaw more in or more sa mura bitaw gi-describe. Mura gyapon na siya ganina sa qualitative variable. Definition sa qualitative variable, pareha na sila. No? So, akong ikuan class ha kung unsa ang difference between the variable and data. Wala pang gud gikuan diri. But I think na gini siya difference between variable and data. Ako lang din tamong kuan ana sa next nato na meeting next week, no.
kay para dili mo malibog unsa man ni siyang variable, unsa man po ni siya ang unsay difference sa variable, unsay variable of data, unsay difference silang duha. So kani karon categorical data can take on numerical values pwede di ay pero mura siyang nahimog symbol lang, no? Mura siyang nahimog symbol, mura siyang nahimog variable lang kay kung one number lagi pero nag-indicate lagi pog male, ang two nag-indicate lagi po ng female, no? So kuan ra gyapon siya, characteristics gyapon siya, no? Dili siya numbers, no? So kani siyempre kay symbol naman siya, murag kuan naman siya, gihimog variable naman siya, those numbers don't have mathematical meaning, no? So walay mathematical meaning. So inana ra gyud murag na kuan lang gyud silang duha. Differentiate lang gyud ang isa mga numbers na ang isa mga mura siya characteristics tanan, no? Kung nag-describe sa data or ina no mga categories, no? Kaya from the word categorical, so mga categories lang siya. Okay, so dili natataman sa 4 levels of measurement class ha. And then next meeting na lang dayon ning data collection method. Okay. So we have 4 levels of measurement. We have nominal, ordinal, we have interval, and ratio. So mura ni siya nag-level up class. Kay 4 levels nagka-level up. So sugod ta sa nominal, lowest siya of the 4 to characterize data. So it deals with names, categories, or labels. So diha lagi siya taman, names siya, categories, or labels. Murag iyang identity lang, no? Identity. So identity ra ni siya class niya, no? Mudagan na ba ni siya class kung akong isulat? Anaon na lang nako class ha. I-keep nako. Naon na lang nako. Kay kung magsulat ko nga inani siya ang iyahang wala siya naka-percent, no? Mas dili siya mudagan, dili siya mudagan, no? Ang slides, di mudagan ang slides. So now, ang say example ana sa nominal level of measurement kaning ang mga data na ito i-collect mga colors of eyes, yes or no responses to a survey, occupation of parents, and favorite breakfast cereal, no? Makakita ba mo class? Makakita mo or gusto mong i-present yun ako? Asa man? Di ko kakita class ha, speak up ra mo. Speak up lang. Nakita mo? Kaya okay ra mo inani? Anyone? Sige. Thank you, dear. So, may pa siya, kanang gusto ko klase, kung magmutana ko sa inyo, manubag po mo. Kaya, muna ako na nagyaw-yaw diri. Muna nakakuan po lagi sa online, kay ang isa magyaw-yaw ra. Then, kasi ang mga estudyante diha, kaya nagkuan ra, naghigda-higda, lakaw-lakaw, biyahe-biyahe, no? Di ba? So, dili ko makakita. Kung magkuan ko, mag-ask ko sa inyo ha, kung walay nagtubag kay busy mapudbuya sa inyo ha. Muna ang actually class. Sige, magkuan sa ta. Mag-segue sa ta. Okay. Muna ako ang napansin no, sa inyo ha. Basta gani online, wala na dayon. So, dili na ninyo dapat basta-basahon class ang subject kay kani siya. Kani sa magamit ni sa inyo hang teacher na major subject. No, kaning stat. Dako gyud ni siya gihapon. No? Nga contribution sa inyong kuan, ang inyong topic sa inyong future nga major subject, no? So mo nang malinaw gid mo maayo, no? Ay MMW na kuan na siya pero dako kay na sa inyo og tabang kani dako kay ni sa inyo og tabang class. Og nakoy napansin sa inyo ha. Abot lang kung makuan ra gyapon diri ma-apply sa inyong section pero mostly sa inyo ha no mga students na ko okay based on experience lang po ni nga kanang mo makasabot mi ma'am pag kanang mag-discuss ka no makasabot mi mag-discuss ka pero pag human sa discussion or pila ka hours after or days after malimtan na dayon kalimot gid mi ma'am nang wala gid mi naka kanang answer adto kanalimot gid mi ma'am sa naman to dali ra so meaning kuan na day kay mo class na naman day mo mga Alzheimer bata pa kay mo na limtano na kaayo no bungawon na din kaayo so unsa man na ang inyong reason ana no unsaon mo pud
ang inyuhang murag buhaton para dili na mo mag-inana unsa inyong remedy for that, di ba? So ang ako man napansin no kay inyuha mga unhealthy lifestyles ang inyuha unhealthy lifestyles mo kay walay tulog or kanang kulang og tulog syempre makapatay man ang brain cells di ba kung kanang kulang og tulog di saon na ninyo kanang inyo pang study diha dili gyud mo remember no kay basta kulang og tulog mo gyud na siya number one unya ang inyong pagkaon no kay kanang unhealthy no di wala kay nutrients unya dili kay mo kaugulay ingon na ba sila ang new generation daw kay hiling daw og fried tinuod ba tapos up to be kung hilig mo og fried mga fried food o si Marie o di ba o so hilig mo og fried nya unsa man na ang kuan sa fried nga trans fat naman inyong kuan na nya meat pa gyud okay naman ang meat pero kanang okay ra unta ang meat nga dili fried na kanang bitong roasted ra ba or kanang gisabuan ra ba no wala kaayoy trans fat walay cholesterol di ba syempre kung mga inana dili gyapon healthy no wala na balance ang inyong diet mga inana ba so kani karon kay student man mo inyo tang yun una ang inyong sa health no inyong health ang inyong priority kay kung dili kuan inyong health optimum ang inyong health unsaon na lang ninyo pag kuan pag sana pagpadayon sa inyong kuan inyong mga classes o magsige mo sakit magkuan na lang mo sige mo absent so dili mo maka kanang kuha sa mga exams or gamay inyong grado sa inyong mga subjects so muna inyong i-prioritize class no so mura gina siya ang number one class kay bisag kung palitan i-try gani ninyo class kanang i-healthy kanang magkuan mo ba kanang experiment lang good na kanang healthy ang inyong kuan 8 hours inyong sleep bisag 6 to 8 hours sige 6 to 8 hours dapat unta gani 10 to 12 ba so i-try gani ninyo and then magkaon din mo healthy nga mga food i-try ninyo sige ikuan din ninyo ang difference kanang muna pud mo nagkuan ba nag-research on your own inyong ikuan inyong self no yung i-test ninyo yung self tanawa kung unsa ang difference ana no kaya para pag-memorize ninyo magtuon mo dali na ninyo na siya kuan sana mahinumduman dali na ninyo mahinumduman ang inyong gitun-an unya kanang makakuha din mo sa mga lessons murag lisod man kay na sa una pero karon dali ra man kay nako natun-an nasabtan naman dai nako so murag diha ra pud one of the contributing factors man gud class ang kanang inyong unhealthy lifestyle mo nang dili mo makakuha og kanang mga dagko nga score or dili mo makapasar sa inyong mga kanang exams or test so pana siya diha ulit mo kasabot kay mo gina ang number one na reklamo sa estudyante malimot no unsa man ang inyong buhaton para dali malimot no unya kana pong kanang bitang isa pud ana is kulang daw mo og hard work ingon sila sa generation karon na generation kulang hard work na naman kasabot man ko ana sa inyo class kay gikan siguro sa inyong experience sa una o gikan pa sa pagkabata or sa environment karon o kung unsa ang kuan karon sa inyo ang pag-feed sa inyo gikan pa sa una no labi na nana sa at the touch of your fingers na nasa internet tanan unya instant ang food di ba dali ra kaayo mo siya easy lang gyud kay ninyo makuha ang inyong gusto kuhaon di ba dili pareha sa una bisag dili man gyud nato na siya malimod nga easy na gyud kay tanan karon kaysa sa una grabe pa kaayo og paningkamot para makuha for example kanang wala pa internet so mag-library ato pag library no mga estudyante mo ato pa og eskwelahan kay mo ato library para mag research di ba so dili gina siya sayon kay takes time effort no magbasa pa and then kada ra pud na time kay kamo pwede na makabasa sa gabi kato kay kung sa una ang library kanang ahe ra gyud kung makaato mo eskwelahan ang kanang buntag or hapon no di na pwede sa gabi kung wala mo night class no and then
bisan and among others. So daghan kaayo no nga murag moingon maingon ninyo nga mas easy na gid kaayo tanan karon. So munang kung easy na lang, so murag wala kayo mo ninyo na value ang hard work, no? Kung kang unsa ang kuan bitaw kanang paningkamutan gid maayo para makuha ninyo. Kaya na bitaw. So karon ipakita sa ilaha nga makaya ninyo, no? Yung bahala nag murag gikuan murag easy na lang tanan kaayo karon sa inyo ha. So ayo na siya murag inyo na lang pong ipadayon na siya no. Bisag sa inyong klase no nga murag basta-bastahon lang ninyo no. Kung okay ra nga basta makapasar bahalag ka ng dili makapasar mo kuan ra mo mamawi ra mi ma'am for example kanang pag midterm makita man ninyo mawi ra mi sa finals unya may makabawi sa finals di ba so mo nang samtang karon pa samtang wala pa gyud nahuman ang ato ang kuan subject maningkamot na gyud mo no maningkamot mo kanang kana bitawng dili bitaw basta-basta lang no so makita na ko na siya nag-start naman ko og check no start naman ko check so, makita na ko na sa inyong ang inyong performance so makita po ninyo kasi syempre grade consultation man ko sa inyo ha so before so 30 na siya no 30 ang akong grade consultation so the day before the final submission of grades so pwede magyapon 31 kaya ako magyapon na kuan i-post pag gabi naman no sa gabi naman so pwede 31 pero wait na lang mo sa kuang kuan announcement no kung kanus ako magpag-grade consultation pero definitely magbuhat yung ko ana no para makita ninyo yung performance no gamay na mo class mo 21 na lagi mo I think puro 30 man siguro mo naman ang uban pero nasabtan no advice na to para sa inyo ha class no advice na ako to para sa inyo ha no para po sa inyong kaayuhan no ayaw gid mo pag tinapulan no nga kanang paningkamuti ninyo nga mahimo mo IT in the future kung gusto man gid mo ani nga course di ba kung gusto gid mo nga ma-IT no sukod pa lang first year pa lang no paningkamot na mo nya kana kung gusto gid ninyo ha kay ang uban mura man ni amo ang na kuan mga kurso ma'am kay mo man among napasaran ang amo ang score sa entrance dili ra man mi nabutang or mura man pud ni ang grado ma'am sa grado mura man pud ni amo ang kanang gusto sa mga parents dili no kanang gusto gid niyo class so karon pa lang ba ikuan gyud um kana bitong i-reflect gid ninyo mag self reflection gid mo or introspection no kung unsa gyud inyong gusto kay para motivated mo everyday no nga maningkamot ko ani kay gusto ko ng inani in the future no so murag naam gyud mo intrinsic motivation ba kay mo gusto man ninyo ma-love ninyo inyong work later on pag mga graduate na mo okay so kung gusto gid mo ma-IT no tanan-tanan nga subject sa inyong giagian na magamit na ninyo in the future no magamit na ninyo in the future so labi na ang math kay connected ra ba ang math ug IT no always connected no bahala pa na siya wala kay nagkuan kanang maingon mo wala man kay mi kuan ma'am ang calculus or usa pa na siya ng mga analytical kuan geometry na pero nagya po yung math ano niyo mag discrete math pa mo mag statistics pa mo mag quantitative o qualitative statistics mo sana sa inyong basta na mo stat sa inyong major so gamit gyud kay ninyo so munang karon ayaw gyud ninyo ni siya baliwala ha so I expect no nga makapasar mo tanan no gusto lang ko na ma-boost inyong moral kaya magyud ninyo ni na basta lang gyud maning kamot mo bahala pa ingon mo nga di man may bright ma'am di man may kuan pero actually mo supersede ang hard work no kaysa sa intelligence no so kung maning kamot mo mas kuan gyud dako gyud mura bitog mo makuha ninyo ang fruit sa inyong labor later on okay so thumbs up kung nasabtan ang ako ang sermon karon okay para na po sa inyo ha class okay so
padayon na ta sa atoang 4 levels of measurement. Anaon na nako klasa kadi ko ka sulat og kung ako ni percent. Okay. Ordinal. So from the word umurog na word diha no, no sana siya diha um part sa word no. Kaya meaning can't be ordered ang atong data ani nga level no. So kanang sa nominal na level of measurement ang data nato naara taman na siya sa identity niya no, identity ra no, kay makategorize siya na siya name na siya label no, so identity ra gyud niya ang ordinal na ay identity syempre nagoy ngalan siya di na po identity siya identity and order na po siya order. Okay, kay can be ordered mamarank nato but no differences between the data no. So data at the ordinal level should not be used in calculation. So di na to ni siya ma-use in calculations kay pang-ranking raman ni siya diri. As no, pang-ranking ra siya. Ako sang ayuhon ka sa kabation pagkasulat. Okay. Okay. So, kuan din class, ang examples ani kay social classes, no? Social classes, unya teachers ranks, taste preferences, letter grades where we can order things so that A is higher than B but without any other information. Ranking lang gid siya. So, social classes, siyempre makabaluta kung mas dako ni siya nga social class kaysa ani. No, teachers rank, basta ko, for example, ang professor 5, mas dako gid na kaysa professor 1, di ba? So, taste preferences. Ang kaning letter grades, for example, kanang di ba na may school nga gamit ani mga letter grades, no? A, amot kung say fail nila, F ba gyapon ang fail, no? So, A, B, C, di ba? Mas, syempre, ang A, mas ako kaysa B. Mas taas kaysa sa B. So, pero wala na yung other information. Pang-ranking lagi siya. Muna ang mga data at this level. Ordinal. From the word itself na part sa word ord. Di ba? So, dili na yung interval, no? Deals with data that can be ordered. So, syempre, kung ang data namin yun identity, so na identity, just like ordinal, nakuha niya ang definition sa ordinal. Ang diri sa ordinal, nakuha niya ang definition sa nominal plus order. Diri na pud sa interval, nakuha niya ang definition sa ordinal, pero na ay nakadugang nga sana siya condition sa iyang definition which is no absolute zero o no starting point dito no starting point pa na siya no absolute zero muna siya no. So munahan no absolute zero siya. So ang example ana katong mga Fahrenheit and Celsius scales of temperatures and intelligence scores. Now my question is unsa meaning sa no absolute zero? Unsa meaning ana no absolute zero? So, unsa dai kung zero ang atong makuha ani? O zero temperature, o zero intelligence scores. Zero IQ, intelligence score man zero IQ. Sige, kinsa ang makahatag sa ako og kuan explanation unsa meaning sa no absolute zero? Unsa di ay ang meaning kung zero ang 0 degree Celsius? Unsa di ay meaning kung zero ang IQ? Then ingon siya no absolute zero. Walay makahatag sa inyo diha. Sige. Try lang good. Malag ka ng mamali kay maka-learn man mo diha sa inyong mali. O Andrew. Walay gamay sa pero na may negative Celsius there. Mas gamay pa man na. Kung 0 Celsius, say, thank you gihapon for trying, Andrew. Sige, ang uban. Try lang ko pala mamali. Sige, pretty. Kuan ma'am kanang absolute zero is the lowest possible temperature where all molecular motion theoretically ceases ma'am. Kuan man na siya, definition man na siya sa kung
Kaya sa chemistry siguro na dear. Yung chemistry na siya. Na pretty. I think sa chemistry na nimo gikuha. Pero absolute zero na siya sa lahi nga absolute zero nga meaning. Oh, no absolute mo siya absolute zero. Wala absolute sige. Kung wala na may nagkuan sa inyo no. Okay. Ang no absolute zero, for example, kaning 0 degrees Celsius o 0 degrees Celsius o 0 IQ. Diba? So, kung 0 degrees Celsius, kung sa kayo ito imuhang kuan there, imong definition diha, I think imo na siyang gi-search sa internet, pero sige lang. Pretty, can you kanang can you repeat the kuan? The definition? Lowest possible temperature po, ma'am, sa motion molecular. Okay, lowest pa. Okay, malahi gid siya more pang chemistry gyud na there. So, no starting point or no absolute zero. Kani siya. Kung 0 degrees Celsius, meaning ana kung zero ang temperature, wala gid siya temperature. Di ba? Kung zero ang iyang IQ, wala na gid siya brain, wala na gid siya hunang-huna. Di ba? Tanaw gid inyong class. Unsa kung 0 degrees Celsius, meaning ba ana wala na gid siya temperature? Kung 0 IQ, meaning ana wala na gid siya paghuna-huna, wala na gid siya intelligence. Di ba? So, kaning 0 degrees Celsius, di ba, syempre, dili na nagpasabot nga walay temperature, meaning napagyapon na yung temperature, no? Mas bugnaw-bugnaw lang, napagay negative ana na degrees Celsius, no? So, meaning na, kung 0, dili na pasabot nga wala na gyud. Wala na gyud, no? Absolute zero, no? Kung 0 IQ, for example, sige daw, kani, 0 IQ, isa man ang maka-explain ana. Nganong no absolute, kung 0 IQ, sa meaning na ng 0 IQ? Kung 0 akong IQ, sige, anyone. Mapareha gyapon sa kong explanation ganina kung 0 degrees Celsius. Diba? Anyone. Kung 0 ang IQ, unsa man ang meaning ana? Nagpasabot ba na nga wala lagi yung intelligence? Sige. Okay, Andrew. Okay. Okay. Sige. Kanang pwede man gud. Yes, pwedeng man gud inana ang thank you Andrew. Pwede inana ang senaryo, 'di ba? Labi na kanang nag-take siya og test niya wala siya sa mood or nagsakit siya ana nga time. Wala gid siya giansiran, 'di ba? So zero ang iyang nakuha. Oh. So meaning wala na gyud siya intelligence. Nga, 'di ba naman yung intelligence ng humans kay mas nako maging superior magyud na siya sa animal kingdom. So kaysa all other kanang species sa animal kingdom. So like na siya intelligence, wala na nagpasabot nga wala na siya intelligence basta zero IQ, 'di ba? So nasabtan unsa meaning sa no absolute zero. Kung zero wala nagpasabot nga absolute na gyud siya nga wala. Mm. Okay? So inana ha. Sige. Inana ang interval. Ang sa ratio, highest level na siya. Kay na identity, na ay order, o na ay absolute zero has. So kung ganina, wala absolute zero sa interval, kani sa ratio na ana, so highest siya. Kana naman siya absolute zero. So, due addition to an absolute zero. So, due to the presence of zero, it now makes sense to compare the ratios of measurements. So, naatay, for example, kani, length, density, weight. Diba? Kung zero ang length, zero ang length, diba? Wala gid siya. Wala gid siya, wala siguro wala gid siya nag-exist sa una to pag nabaday item nga zero ang length, di ba? Wala gid siya na-exist, wala gid. Kung zero ang density, di wala gid siya dili siya dense, wala as in zero density, di ba? Zero weight, wala gid siya weight,
'di ba? Absolute gid iyang pagka-zero, 'di ba? So ina na ang difference between the two examples. Kung i-compare ninyo o kung zero length, zero density, weight ug kanang zero amount of money. Zero amount of money o sa inyong savings account meaning wala gyud ay money, 'di ba? So ina na ang ratio no na level of measurement. So nasabtan, thumbs up daw bi kung nasabtan. So naay absolute zero na sa to ang nominal. Taman na siya sa identity, taman na siya sa names, labels, categories. Ni level up dayon ta paingon ta sa ordinal. Siyempre na siya identity naa pa gyud siya order, pwede siya ma-rank. So for example kanang mga teachers ranks, kanang mga unsa pa na siya diha, letter grades basta wala lang siya other information na nakakabit, no? And next, level up na pud ta, paingon ta sa interval level of measurement nga na identity na order pero naay walay absolute zero, no? Iyang gikuha ang definition sa ordinal pero wala lang siya absolute zero, munay nakakabit niya nga definition, no? So mas angat-angat gid siya sa ordinal kay tama naman tumarang naman tong ordinal kani interval naa siya zero pero wala nagpasabot na siya nga wala like it. Naa siya zero pero dili siya absolute zero. Oh, absolute zero meaning kung zero wala gyud. From the word absolute meaning absolute gyud iyang pagka zero. And then ragod no mura ra siya kanang inyo rang i-take literally ang term, no? So ang highest ang ratio makuha niya ang identity order and then na lagi siya absolute zero. Sa example ato length, weight, density, money, 'di ba? So okay. I think nagkuan ako sa inyo ano. Okay. Dili na dayon ta makita ninyo kung ano ni ikuan ko mo isulat diri. Oh, nominal categorizes and labels variables. Ordinal makuha niya ni ranks categories in order and categorizes. Ang interval categorizes, ranks, has known equal intervals. Nay intervals gyapon kay unsa man to mga temperature, na mga IQ, di ba? Syempre pwede na to na siya mahimuan og intervals. Ang ratio tanan-tanan na kay naa na siya true or meaningful zero. Di ba? So ang kani next na ni ha magkuan ko magpa oral recitation ko sa inyo ha. So and also this one no para overview na lang. Diri na dayon ang kuan class kay mga frequency distribution man diri na dayon ang mga computations magsugod. Okay, moingon mag stat ma'am sige ra kag kuan definition of terms. Ay, kuan lang mo class, kalma lang kay naa ra ta diri. Pero di mo mali makuan ana kay naa man tay calculator. Magpasalamat na gyud mo sa calculator class. Ay kung wala mo calculator maglisod dugay kay mo maabtan mo ugma og answer sa inyong exam. No? So, kani, dali ra kay ko thanks to the calculator. Inyo ra nang ipang-add, ipang-divide. And then, dapat ma-familiarize ninyo ang inyuhang formula nga ma-provide sa inyo ha later on. Di ba? So, napatay ang group data. Napatay na niyo. Dagan pa kaita. So, see you tomorrow for your exam quiz number 2 and then we'll proceed next meeting ani ha. Next week. Okay? Next week na next meeting I mean. Sige. So sa presenting ako namang gikuan screenshot ang inyong mga kuan names para sa attendance. So, you can now leave the Google Meet. Dismiss na tamo class. No? Thank you everyone and for those who participated. God bless ugma sa inyong quiz. No? I hope na makapasar mo ani nga subject. No? God bless. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Bye-bye.